So ayan, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na It's a Chop. So habang nagre-replant ako, napansin ko na nag-dormant na tong Acai Ryu or Red Dragon. So ipakita ko lang sa inyo anong itsura nung nagdo-dormant na Acai Ryu. Dahil ganito rin naman yung itsura nila kahit nasa ibang cultivar. Para kapag nangyari sa inyo to, hindi kayo kabahan. Alam nyo na dormant lang. So ito yung Acai Ryu. Burado na yung ID. Pero ito yung Acai Ryu natin. Ganito yung itsura ng isang dormant na Venus flytrap. Walang malalaking feature, walang malalaking traps, pero may mga growth na maliliit. Pwede rin na ganito yung itsura nila. Wala talagang traps kahit maliliit, pero yung rhizome ay malaki. Yan. Bunot pa tayo. Huwag lang yung sobrang liliit kasi baka makalimutan natin mamaya. So ito ang bunutin natin. Itong mga tulagay na natin dyan para mahugasan. So eto, tingnan nyo. May mga traps naman siya pero hindi active. So tulog yung halaman nyo pagka ganyan. Tingnan natin yung rhizome na ito kung kamusta. So yung rhizome niya ay nagpe-prepare na for dormancy. So naka-turn off na yung kanyang to dormancy. So ayan. Kaya mas gusto ko pa yung ganito, yung walang masyadong traps. Kasi ito, nandun na siya sa, kumbaga nakabuelo na to. Tingnan nyo yung rhizome na itong isa. Hindi ko pa tinatanggal to. Pero tingnan nyo. Alam agad natin yan pagka ganda yung root system. So ayan o, tingnan nyo yung rhizome. Malaki. Lagay na natin yan dito. At itong maliit, sana hindi ko makalimutan mamaya. Lagay ko muna yan, hindi ko nabubunutan. Sample lang ko kayo anong ilang mga nag-dormant dito na itanim ko na kanina. Ito yung all green, di ba? Tapos dito ko tinanim sa yung Acai Ryu sa all green kasi sigurado ako na hindi ko mai-mix yan. Tsaka sayang yung space. Masyado ko naisiksik yung all green. So nagkaroon pa ako ng space dito. Sayang space, lagay natin si Acai Ryu. So tingnan nyo itong mga bubunutin ko. Ito yung tulad nung kanina, yung pinakita ko sa inyo. Tingnan nyo yung rhizome na ito. Diba? Okay. Muli natin, ganyan lang. Push nyo lang yan, tapos tingnan nyo itong isa. Yan, as long as may natubo yung new growth, new growth, yung rhizome niya tumataba, gumaganda. Yan, laki dapat pagkaalala. May mga ibang plants rin naman na maliit ang rhizome. No, usually yan yung mga mapapayat yung petiole na diba, tulad nung Korean Melody Shark, talagang mapapayat lang yung rhizome yan. Or yung mga bagong labas sa bote, yung mga tissue cultured plant, medyo yung iba dyan maliliit pa rhizome, pero lalaki rin naman yung rhizome. Tingnan nyo to, ang ganda ng rhizome. Pagka tumubo dito, hindi na isang Acai Ryu to, baka abutin na to ng 3, maximum ng lampas ng 10. Kaya ganyan kaganda kapag hinayaan nyo lang sila during dormancy. Yung gagawin yung ginagawa ko na bunot ang bunot. Ito yung katatanim lang ngayon kaya pwede kong bunutin pa. Pero right after that na ninunot ko siya, hindi na ako gagalaw. At mapapansin nyo rin dito, although karamihan sa kanila ay nagdo-dormant, yung iba dito ay gumigising na. Tulad nito. Tapos na mag-dormant siya, pagising na. Yung ganda ng tubo eh. Tignan nyo itong isa rin, ganun din. Pagka nag-produce na siya ng mga fresh na ganyan, tapos na ng dormancy yan, gaganda na yan. Kaya lang ginalaw natin, so baka maudlot yung pagising. Tapos ito, dormant pa yan. Tingnan nyo yung diferensya ng dormant pa. Ito, ang liit pa ng dulo. Pero pag tinignan nyo dito yung gumising na, ang laki. So ayan yung mga palatandaan na dormant yung halaman nyo at yung mga pagising na.
So, eto kaya ko siya binababa dito para matanggal yung mga na decompose na media. Malinis ko yung root system. Pag tinanim ko, walang kahalong mga kung ano-anong anek-anek na makakasama sa bagong medium mo. Tapos, dahil i-replant mo na rin naman, tanggalin mo na yung mga itim-itim. Tulad nung itim na traps, itim na petiole. Yung roots, huwag nyo na pakialaman yan. Kusang natatanggal yan kung talagang hindi na viable, hindi na functional. Kasi kung tatanggalin nyo pati roots, pwede rin naman. Kaya lang, minsan, napipeki kayo. Pala, healthy pa yung roots, natanggal nyo. Kaya huwag nyo na pakialaman. Hugasan nyo na lang para kung talagang may mga bulok dyan, matanggal. Tapos, itanim nyo. Hindi na ako ngayon gumagamit ng paikot na gusto kong mag-experiment. Yung paikot na sphagnum sa paligid, tinan nyo to. Puro mga direkta na yan, wala nang live. Bukod sa wala nang live, wala nang pure sphagnum sa paligid. Hindi tulad nitong mga to na nakatanim, tinan nyo, puro sphagnum yan. Pero ito, sphagnum moss and perlite na, sakto na. Isa sa mga dahilan, sabi ng isang kaibigan natin na collector, sabi niya, mas maganda yung sphagnum moss and perlite. Sabi niya, tingnan mo dun sa mga collection ko. Pagka sphagnum moss and perlite, kumbaga well draining siya, tapos yung aeration maganda. Aeration meaning may hangin na pumapasok sa root system. Pagka pure sphagnum moss daw, nagiging mushy or pag na decompose, nagiging parang pit. Tapos slimy. So kapag tinanim mo na yan, pagka tumagal, di ba, madaling ma-root rot daw. Kaya sabi ko, sige nga, try ko nga yung suggestion niya. At update ko rin kayo kung kamusta. Kasi siya ay indoor ako ay outdoor. Isang dahilan kaya ako nilalagyan ng live and pure sphagnum moss yung paligid. Kasi nga ayaw kong uminit yung roots. Pero sabi niya, gusto daw ng BFT na mainit. Agree naman ako doon. Basta watered naman yung halaman. Wag lang sobrang init, tas tuyo yung media, mayari ka. Kakaroon ka ng crispy na BFT. Yan ang joke nila sa international community. DM crispy. Pag nakalimutan diligan ng ilang araw, nagiging crispy na yung BFT mo. Ayan, meron pa pala dito na iwan. Biruin nyo kung tinapon ko to, isang akay rin to. Tanim natin yan. Pag mga ganyan, nyo lang, lubog nyo lang ng konti. Pwede na. Paglalagyan pa ba tayo? Dito sa gilid. Dito sa gilid. Ito na lang. Kita nyo yan. Shoot nyo lang yan. Shoot nyo lang. Huwag nyo hayaan na masyadong angat. Kasi pag angat, pag nagdilig kayo, baka dislodge, matanggal. Okay, wala na. Ito na lang, nag-iisa maliit. Maliliit na yan. Kailangan iningatan nyo rin yan. Lalo na tulad na itong Acaireo na to. Hirap maghanap na ito eh. Tapos kung ma-replant lahat ng halaman ko, i-replant ko naman yung halaman ng kaibigan ko na collector. Nandito yung mga halaman niya eh. Puro mga ultra rare karamihan. Bibili na ako ng medyo, ubos na. Kala ko may siyam pa to, yung pala tatlo lang yung laman ng malaking dyan, malaking sako. In-expect ko siyam daw eh, pala tatlo, pero puno naman. Medyo puno kesa dun sa isang binibilang ko. So ayan, ito na yung replanting natin nung all green. Tignan nyo, ang dami ang gilid dyan, parang treasure box na puno ng gold coins. Tapos sa gilid may corona, may Acaireo. So kapag kayo nagtatanim, make sure na may ID. Ito, lalagyan ko pala ng ID. Tapos huwag kayong maglalagay sa isang lalagyanan ng magkaibang cultivar unless hindi kayo magbebenta. Kasi pagka napaghalo nyo yan, baka marong ID, yari kayo.
kung seller kayo, mawawalan na tiwala sa inyo yung mga bibili sa inyo kasi nagbebenta kayo ng mga wrong ID. Although sa mga kolektor nangyayari rin yan kahit na maingat sila. Kaya ang ginagawa nila, hindi na lang nila ina-out pagka hindi sila sigurado sa ID. So ayan, ganda ng kay Rio. Pangarap kong BFT yan dati nung nag-uumpisa pa lang mag-trending tong BFT 7 years ago. Every time na order ako, it's sold out. Kapag ka meron naman, wala akong pera. So ayan, ngayon yan, talagang sinigurado natin na medyo marami-rami yung binili natin. Maganda dito sa kay Rio, hindi siya yung kumbaga cheap na BFT na ano, alam niyo yun. Kumbaga talagang maganda siya. Hindi siya ano siya, may yung ano niya, characteristic niya nandiyan. Malaking red, largest red cultivar, nag-upright. Speaking of upright na BFT, may paparating pala tayo na ano yun, ito nakaangat oh. May paparating tayo na Royal Red kasi ubos ni Royal Red natin. Sabi ko naghanap ako ng mapibili ng Royal Red, may paparating tayo, marami yan. So yan, okay na yan. Ang gagawin ko na, magtatanim naman ako ito, may in-uproot na naman dito si Mrs. Mga tricarpel or panel trap. Panel trap yun. Sabi niya, ba't ganun? Parang magkakaibang cultivar to. Sabi niya, hindi, ganyan talaga yung panel trap. Para siyang Shenron. Hindi niya to. Pero hindi masyadong extreme yung pagka-Shenron niya. Meron siyang scale eh. Ayan o. Scale siya pero hindi ganun kalala tulad nung scale. Scale meaning yung traits na parang dragon's bread. Tapos nagpo-produce to ng kakaibang traps. Hanap tayo ng sample. Ito. Kaya sabi niya iba yata itong tinatanim ko. Ayan o, ganda no. Ayan, panel. Kaya siya tinawag na panel trap kasi nagkaganyan siya. Ito, ano rin to, dormant. Dormant na rhizome. Dami rin na ito pala. Kasi minsan, pagka dormant sila, ilang traps lang yung makikita nyo. Kala nyo konti na lang. Pero pag in-uproot nyo, yun, dami pa pala na ito. Tatanim natin yan. Pero kasya to sa kalahating tray. Ang isasabay natin dito, maaaring harap na lang tayo doon, pero baka ang isabay natin dito ay yung ano na lang, Archangel. Ayan, pwedeng Archangel o kaya yung isa, naman tawag doon, Moonred. Kasi para hindi maghalo tulad na itong ayan, ibang yung traits. So yun lang muna. At nagugutom na ako. Hindi pa kami nagbe-breakfast, nag-fasting kami pero kumain naman kaming prutas. Ayan, kasi puro kami kung ano-anong kinakain namin naman nakaraan, karne. Kailangan halagaan yung health nyo. Kung gusto nyo ma-enjoy pa rin. So yun lang, God bless, ingat kayo ha.